my God, where are these things coming from? Wala na, nakasama niyo before yung mga, let's say si Anjo. Diba? Parang, what? Saan galing to? Well, as far as I know, the management is taking the necessary steps. But further than that, I have no more comment. Ang mundo natin ngayon, may karampatang action ng mga bagay. Matapos ang sunod-sunod na atake at paninira sa mga Dabarkads at sa Itbulaga, Anjo Iliana sasampahan na ng patong-patong na kaso ng pamunuan ng naturang noontime show. Ito ang ibinalita ni Christy Fermin sa kanyang latest program kung saan anumang araw mula ngayon ay maghahain na ng demanda ang Itbulaga laban kay Anjo Iliana. Eto na, ang kinabog ang dila ng mas maanghang na si Anjo Iliana. Idedemanda na ng produksyon ng Itbulaga. Yan ang napala mo. Hindi mo kasi iniisip na sa bawat ginagawa natin ay merong tinatawag na repercussion. Merong kang dapat na panagutan. Di ba naman, Romel? Oo. At paano na ngayon to? Dabarkads to, buo, ang dami nito. Di ba ganyan yan? Lahat ng mga binanggit niyang pangalan at siniraan at kunentuhan niya. Sumobra naman kasi. Sobra naman kasi ang ginawa niya. Isang programa na hindi naman siya inaano. Kung tutuusin nga, pasasalamat ang ibigay niya. Dapat niyang ibigay sa Itbulaga. Dahil sabihin na nating nag-deliver ng kanyang talento. Oo, pero kahit po tayo may talento, kung wala pong magbubukas na pintuan para sa atin, ang talento ay mababaliwala. At yan ang naging role ng Itbulaga sa kanyang buhay at karera. Diba? Ginawa siyang miyembro, tinanggap siya bilang miyembro. Ngayon, para magkatrabaho siya ng, Diyos ko, 20 years. Oo, ang 2 dekada, hindi simple yun. Yung araw-araw na pagkain mo sa hapag, yung pangangailangan mo, ibinigay sa iyo ng Itbulaga. Pero ano ang iginanti mo? Sa halip na magpasalamat ka, winasak mo at napakapangit nung sinabi mo. Na total din lang, ididemanda na nila ako. Ito lang ang sasabihin ko. Walang maiiwanang mag-asawa dyan na buo. Lahat sila magkakahiwa-hiwalay. So talagang nasa isip niya talaga na wasakin ang mga relasyon. Nakakalungkot itong nangyari sa kanya. Sobra. Nakakaano ka? Ay, nako. Pwede pa naman sana siyang gumawa ng iba. Dahil may talent naman siya, bakit napunta siya sa ganitong klaseng content? Na, alam mo yun? Totoo. At saka kung kinaya yan, naggawin niya sa Itbulaga, sa kanyang mga Dabarkads, lalo na sa Tito Vic and Joey, sino ang ibang tao para hindi niya pwedeng gawan ng katraidoran, di ba? Sino ang ibang tao kumpara dito sa mga Dabarkads nang talaga namang naging kaibigan niya ng mahabang panahon, pero nakita mo ang ginawa niya, inisa-isa niya. At ang mismong programa, sinabi mo ay merong sindikato? May sindikato? Bakit hindi ka kakasuhan? Ano-ano ang mga pruweba mo? Ngayon mo ilantad kapag kinasuhan ka na. Ano ang mga resibo mo? Ayan. Na dapat as soon as possible makulong na ang Anjong yan. Isa ako sa matutuwa na makitang maghimas rehas siya. Ang Laotian Deep actor na yan. Napakawalang utang na loob, traidor, sabi ni Paulo Ubalde ng Virac Catanduanes. Ayan. Alam mo, di ba may kasabihan, ang kulungan, rehas lamang yan eh. Malungkot. Pero ang tunay na kalungkutan ay yung wala ng taong sa tabi mo'y nagmamahal. Yun. Iba na. Rest lang yan. May susi ang kulungan. Pwede kang pansamantalang lumaya. Pero yung makita mo na wala ng katabi mo na nagmamahal sa'yo, yun ang tunay na kalungkutan.
Isang napakahirap na nararamdaman na hindi ka kabilang, hindi ka binibilang, at hindi ka pinapansin. Totoo. At wala nang tiwala sa'yo. Deserve kasi walang utang na loob, sabi ni Gaison Magdadaro. At sabi ni Tita Nene Olanday, dapat lang, yan ang inaabangan ng marami. Buti nga sa'yo, sumusobra ka na kasi, Anjo, sabi ni Tita Nene Olanday. At eto pa, sabi ni John, ako mapagtimpi naman ako na, di ba? Hindi naman ako nakikialam sa mga ganyan. Pero kapag sobra na, talagang winawalis na ang ganyan. Anjo, good luck na lang sa'yo. Ayan.